Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action at sci-fi na pelikula na pinamagatang Universal Soldier. I just want to eat. Naganap ang pelikula noong 1969 sa panahon ng pagtatapos ng Vietnam War. Isang Amerikanong sundalo na si Luke Walker ay binigyan ng misyon na ipagtanggol ang isang nayon mula sa mga tropa ng North Vietnamese. Sa gitna ng pagbuhos ng ulan, pumunta si Luke sa nayon at nakita ang isang nakakatakot na eksena. Patay na ang kanyang mga kasamahan at pati na rin ang ibang taga-nayon at putol na rin ang kanilang mga tenga. Sa pagkataranta, pumasok si Luke sa isang barong-barong at natuklasan ang kanyang kaibigan na si Sergeant Andrew Scott na wala na sa katinoan. May suot siyang kwintas na gawa sa pinutol na tainga at bihag din ng isang batang mag-asawa. Sinubukang hikayatin ni Luke si Andrew na tapos na ang digmaan. Gayunpaman, pinatay pa rin ni Andrew ang binata at hinamon si Luke na patayin ang babae upang ipakita ang kanyang katapatan. Ngunit mariin itong tinanggihan ni Luke at iginiit na hindi ito tama. Sinubukan ni Andrew na patayin ang babae, dahilan para gumawa si Luke ng desperadong pagtatangka para makatakas kasama siya. Sa kasamaang palad, binaril ni Andrew si Luke sa binti at hinagisan ng granada ang dalaga na tumapos sa kanyang buhay. Humantong ang hidwaan ng dalawang sundalo sa isang nakamamatay na shootout na nauwi sa pagkamatay nilang dalawa. Kinabukasan, nakita ng isang team ng US Special Forces ang kanilang mga bangkay. Idinikta ng commanding officer na ilihim ang kanilang pagkamatay at markahan sila bilang missing in action. Lumipat ang eksena sa taong 1992 kung saan inagaw ng mga terorista ang kontrol sa Hoover Dam. Nakakapangilabot ang eksena dahil sa mga sibilyang bangkay na nagkalat sa dam habang ang iba naman ay kinuha bilang mga hostage. Kasabay nito, ang mga patay ng sina Luke, Andrew, at iba pang mga nasawing sundalo ay muling binuhay para sa Universal Soldier o UNISOL Initiative, isang high-tier anti-terrorism squad. Nakatanggap sila ng neural serum upang matiyak ang katatagan ng kanilang pag-iisip at para makalimutan ang dati nilang mga alaala. Ang mga Unisols na ito ay ipinadala sa Hoover Dam upang pangasiwaan ang krisis. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Veronica Roberts, isang TV reporter, upang magulat ng live ngunit na-dismiss dahil sa kanyang pagka-late. Nang sumabak na ang mga Unisol, ipinakita nila ang kanilang natatanging kakayahan at katatagan kung saan kaya nilang tiisin ang direktang putok ng mga baril. Sa huli, sistematikong pinabagsak ng Unisol Squad ang mga terorista at sinecure ang lokasyon. Hindi nagtagal, na-trigger ang mga alaala ni Luke sa kanyang nakaraan nang makita niya ang dalawang hostage na nagpaalala sa mga taga-nayon na sinubukan niyang protektahan sa Vietnam. Bigla siyang napatingin kay Andrew, na tila dinadalaw din ng mga katulad na alaala. Bilang Unisol, nanatiling tahimik si Andrew. Dahil sa mga alaalang ito, hindi tumutugon si Luke sa mga radio command ng control team. Samantala sa labas, si Colonel Perry, na nangangasiwa sa Unisol program, ay makikitang nagbibigay ng hindi maliwanag na sagot sa media. Dahil sa pagkaintriga, plano ni Veronica na palihim na pasukin ang base kasama ang kanyang cameraman upang alamin ang katotohanan. Sa loob ng Mobile Command Hub, ang technical crew ng Unisol ay pinagsasama-sama ang mga kaganapan sa Hoover Dam. Dito nabunyag na ang mga Unisols ay mga genetically enhanced na sundalo na mabilis na gumagaling sa anumang pinsala at may hindi kapani-paniwalang lakas ng pangangatawan. Gayunpaman, madali silang mag-overheat at mag-malfunction. Dahil sa naobserbahang anomalya, iminungkahi ng isang project technician na si Woodward na tanggalin na si Luke sa serbisyo. Gayunpaman, nanindigan si Colonel Perry na kailangang magpatuloy ng operasyon at nagutos ng isa pang serum injection. Samantala, pinasok ni Veronica ang pasilidad sa kabila ng pagpigil ng kanyang cameraman. Doon, nakita niya ang isang sugatan ngunit buhay pang Unisol. Sa pag-aakalang patay na ito, nagsimulang kumuha ng litrato si Veronica, ngunit bigla itong gumalaw na labis niyang ikinagulat. Nag-trigger ito ng alarm at nalantad ang kanilang presensya. Dahil dito, inutusan sina Luke at Andrew na hulihin si Veronica, buhay man siya o hindi. Sa kanilang pagtatangkang makatakas, si Veronica at ang kanyang cameraman ay nabangga ang kanilang sasakyan at nahuli ng mga sundalo. Hiningi ni Andrew ang kamera mula kay Veronica at nang tumutol ang reporter, walang awa niyang pinatay ang cameraman nito. Nang masaksihan ito, muling bumalik ang mga alaala ni Luke.
Mabilis siyang kumilos para iligtas si Veronica at pareho silang tumakas gamit ang isang sasakyan ng Unicel. Habang pinagmamasdan ito, palihim na minarkahan ni Andrew si Luke bilang isang traidor. Nang makita ang kanilang pagtakas, idineploy ni Colonel Perry ang natitirang Unisols upang hanapin si Luke at Veronica. Nangangamba siya na baka mabunyag ang Unicel Initiative sa publiko at gobyerno ng US, lalo na't nananatiling walang alam ang Pentagon sa mga detalye ng proyekto. Habang mabilis na nagmamaneho palayo, nakita ni Veronica ang sugat ni Luke at agad na sinubukan itong gamutin. Sa kanyang pagkabigla, pinatigil ni Luke ang pagdurugo gamit ang cigarette lighter ng sasakyan. Sa haba ng kanilang paglalakbay, naubusan ng gasolina ang kanilang sasakyan, na nagudyok kay Luke na itulak ang sasakyan sa mabilis na pace na ikinatulala ni Veronica. Dumating sila sa isang gasolinahan, only to find na wala itong gasolina at wala din sa ayos ang pampublikong telepono. Dahil sa mga limitadong opsyon, nag-book sila ng kwarto sa kalapit na motel. Pagkarating sa loob ng silid, binuksan ni Veronica ang telebisyon at nagulat nang makitang sangkot siya sa pagpatay ng kanyang cameraman. Kasabay nito, nagsimulang makaramdam ng sobrang init si Luke. Dahil dito, naghubad siya at pumwesto sa harap ng aircon para magpalamig. Gayunpaman, napatunayang walang saysay ang kanyang pagsusumikap at sumuko rin siya sa overheating. Nang makita ito, inilipat siya ni Veronica sa isang bathtub at pinuno ito ng yelo, na kahanga-hangang nagpabilis sa kanyang healing process. Nang mataranta sa kanyang nakita, sinubukan niyang makipag-ugnayan sa isang doktor mula sa reception ng motel, ngunit wala din itong epekto at nagduda na baka pinakialaman ng Unisol ang sistema ng komunikasyon. Nang hindi nila nalalaman, natukoy ng Unisol ang kanilang lokasyon. Habang nag-uusap sina Luke at Veronica sa kanilang silid, naglunsad ng ambush ang mga Unisol. Sa pagtatangkang makatakas, nagmamadaling umalis ang dalawa sa motel at dumaan sa mga dingding na ikinatakot ng ibang mga guest. Sa kanilang pagtakas, nagtago sila sa ilalim ng kama ng isa pang silid. Gamit ang kanyang baril, hiningi nila ang susi ng sasakyan upang mapadali ang kanilang pagtakas. Nang papaalis na sila, nagpaulan ng putok ang mga Unisols. Gayunpaman, inararo ni Luke ng sasakyan ang harapan ng motel upang tiyakin ang kanilang pagtakas. Nang sumunod na araw, habang nagmamaneho, pinaulanan ni Veronica si Luke ng mga tanong, ngunit nahihirapan siyang sagutin ito dahil sa pagkawala ng kanyang memorya. Ilang sandali pa, huminto sila sa isa pang gasolinahan. Sa loob ng isang liblib na silid, inutos ni Luke kay Veronica na siyasatin ang kanyang katawan para sa anumang tracking device at nahanap niya itong nakalagay sa likod ng kanyang binti. Matapos tanggalin ang tracking device, gumawa sila ng plano upang talunin ang mga Unisol. Sa pagpasok ng mga kalabang sundalo sa silid, na-trigger ang isang apoy na humantong sa isang napakalaking pagsabog sa pasilidad ng gasolinahan. Dahil dito, natupok ng apoy ang ilang Unisol. Nang makakita ng pagkakataon, palihim na pinasok ni Luke at Veronica ang Unisol transport, kinuha ang ilang dokumento, at pagkatapos ay sumakay na sa kanilang sasakyan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumulpot si Andrew sa likod ng sasakyan at tinangkang sakalin si Luke. Dahil dito, napilitan si Luke na ilihis ang sasakyan na nagresulta sa pagbangga nila. Tumilapon si Andrew dahil sa lakas ng puwersa, ngunit ang dalawa na protektado ng seatbelt ay nakaiwas sa sakuna. Pagkatapos ng kaguluhang ito, nakatanggap si Colonel Perry ng mga direktiba na itigil na ang misyon at utusang bumalik na ang kanyang mga tauhan sa sasakyan. Gayunpaman, muling lumitaw ang pagkabaliw ni Andrew na humantong upang patayin niya si Colonel Perry at ang karamihan ng koponan at itinira lamang ang dalawang medical professionals. Kalaunan, sa isang diner, siniyasat ni Veronica ang mga nakuhang dokumento. Nakita niya dito ang pangalang Dr. Christopher Gregor at tinanong si Luke kung kilala niya ang individual na ito, ngunit itinanggi ito ng ating bida. Sa kanyang karagdagang pagsisiyasat, natuklasan ni Veronica ang contact number ni Dr. Gregor at lumabas ng diner para tumawag sa payphone. Samantala, sa loob ng restaurant, nakakuha si Luke ng maraming atensyon dahil sa kanyang labis na paglamon. Nang tanungin siya ng may-ari kung paano niya mababayaran ang lahat ng ito, sumagot si Luke na hindi niya alam. Dahil dito, naganap ang isang away, kung saan mahusay na naiwasan ni Luke ang suntok ng may-ari at pinatumba siya gamit lang ang isang pag-atake. Sumali na din ang ibang mga parokyano, ngunit napatunayang wala din silang kalaban-laban sa sundalo. Nang makita ang kaguluhan, nagmamadaling pumasok si Veronica at ginabayan si Luke palabas ng diner.
Kasabay nito, inabisuhan ng mga technician si Andrew na mataas ang temperatura ng kanyang katawan at hinimok siyang magpalamig muna. Nang pumasok na siya sa cooling unit, nagsabuatan ng dalawang technician na papatulugin nila si Andrew gamit ang serum. Gayunpaman, nang lumapit na ang isa sa kanila, biglang sumipa ang instinct ni Andrew at itinurok ang serum sa pinaghihinalaang technician. Hindi nagtagal, pumunta si Andrew sa isang bar at naghanap ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan nina Luke at Veronica. Nang magbiro ang isang lokal tungkol sa pananamit ni Andrew, humantong ito sa marahas na pagtugon ng sundalo at napilitan ang mga parokyano na sabihin ang anumang nalalaman nilang mga detalye. Samantala sa Unisol Transport, minanipula ng natitirang technician ang isang Unisol upang hawakan ang isang granada na nagdulot ng pagsabog sa loob ng truck. Nang dumating ang madaling araw, nakipagkita sina Luke at Veronica kay Dr. Gregor, ang utak sa likod ng Unisol program. Isinalaysay ni Dr. Gregor ang simula ng programa at ang layunin nitong makagawa ng isang ultimate soldier. Gayunpaman, nagkaroon ito ng isang natatanging problema. Ang mga alaala sa digmaan ng mga nabuhay na sundalo ay mas lalo pang tumindi, at ang karamihan sa kanila ay nawawalan ng kontrol sa sarili. Ipinaliwanag pa niya na ang pag-iisip ni Andrew ay nabitag sa ilusyon ng Vietnamese War at naniniwalang nakikipaglaban pa rin siya sa mga kaaway doon. Sa panahon ng rebelasyong ito, bumalik ang mga alaala sa nakaraan ni Luke na nagudyok sa kanyang ipahayag ang pananabik na muling bisitahin ang kanyang pamilya sa Louisiana. Nang papaalis na sa lugar ni Dr. Gregor, mabilis silang hinuli ng mga tagapagtupad ng batas. Sa sumunod na eksena, habang inihahatid sila ng convoy ng pulisya, hinabol sila ni Andrew at ng isa pang Unisol sakay ng isang truck. Sa paglulunsad ng isang pag-atake, idinispatcha nila ang tsuper ng boss at binangga ang sasakyan ng mga opisyal na naging dahilan para mawalan ng kontrol ang kanilang sinasakyan. Sa gitna ng pagtugis, parehong bumagsak sa bangin ang sasakyan ng pulis at ang truck ng Unisol. Bago ito mahulog, pinatay ni Luke ang kasamahang Unisol ni Andrew at tumalo ng boss para iligtas ang sarili. Gayunpaman, kinumpronta sila ng isa pang opisyal mula sa convoy, ngunit pinabagsak siya ni Veronica na nagpahintulot sa dalawa na gamitin ang sasakyan ng pulis at tumakas. Pagkatapos nito, naglakbay sina Luke at Veronica sa kanyang ancestral farm sa Louisiana. Sa kasamaang palad, matagumpay silang nasundan ni Andrew. Sa kanyang pagbabalik, ginawa niyang bihag ang mga magulang ni Luke at pati na rin si Veronica. Humantong ito sa isang showdown sa pagitan nina Luke at Andrew. Gamit ang muscle booster, walang awang pinagbubugbog ni Andrew si Luke. Kasabay nito, ginamit ni Veronica ang matulis na dulo ng isang makinarya upang palayain ang sarili. Habang sinisikap niyang makatakas, naghagis si Andrew ng isang granada patungo sa kanya. Sa gitna ng labanan, nakuha ni Luke ang muscle booster at itinurok ito sa kanyang sarili upang gawing patas ang laban. Ngayong malakas na rin si Luke, gumanti siya ng may panibagong sigla at nagpaulan ng iba't ibang pag-atake kay Andrew. Sa huli, tinuhog niya si Andrew sa spike ng hay machine at inactivate ito na gumiling sa kalabang sundalo na parang baboy sa palengke. Kasunod nito, nagmamadali si Luke na iligtas ang kanyang pamilya at tumuloy sa lugar ng pagsabog. Doon, natuklasan niya ang isang sugatan ngunit buhay pang si Veronica. Pagkatapos, nagyakapan ang dalawa sa isang madamdaming sandali at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.